Grabe po itong pagpasok ng mga Chinese national dito sa ating bansa. Kaya dapat ito yung patuloy na imbestigahan. Sana Kongreso mag-imbestiga na rin kasi ang Senado nakakasawa na eh. Nakakaduda na yung mga pinaggagawa ng ibang senador. Parang kampihan na lang ng kampihan eh. Ang Kongreso mas independent ang dating. Sana mag-imbestiga rin sila dito sa Pogo issue at saka dito kay Mayor Gong ba yun? Go ng Bamban, Tarlac na ang daming hindi alam paano ba naging mayor yan. At doon sa pag-amin siya daw ay tinulungan ng nakaraang gobyerno kaya daw siya nanalo noong 2022 election. Ay doon sa kanyang lugar na discover ang napakaraming company, business ng mga Chinese national na Pogo ang operation. Baka nga espiya yan. So dapat dito ang Kongreso ay mag-imbestiga. Pero nabalitaan ko rin kahapon doon sa ilang mga batang congressman, interesado sila na magkaroon din ng investigasyon kasi nga naguguluhan sila doon sa mga statement ng mayor doon sa investigasyon sa Senado. Although si Senador Gatchalian at Senador Intuberos ay seryoso na hanapin ang linaw at alamin kung bakit niya naging mayor itong galing sa China na hindi nga niya alam kung ang dami niyang hindi alam sa mga tinatanong eh. Paano naging mayor yan? At kung bakit doon sa lugar na yan sa Tarlac ay napakarami ng Chinese national. May mga company na itayo at operation ng Pogo na kaduda rin. Baka nga po nakakaduda dahil baka nga daw po nag-espiya ito. So, yan ay produkto. Yan po ay nangyari mula pa nung nakaraang gobyerno kasi sa kasalukuyang pamahalaan under President Marcos, walang Chinese national na pinapapasok dito ng napakarami. Lalo na kung hindi malinaw kung ano talaga. Kasi mahigpit ang pag-i-issue ng visa. Nung nakaraang administration kasi, lahat pinapapasok, saka na lang bibigyan ng visa pag nandito na. Ibang-iba ang policy nung nakaraang gobyerno eh. Saka ka bibigyan ng visa pag nakapasok ng Pilipinas. Yung iba. Ngayon, hindi pwede. Hihigpitan na po ng Department of Foreign Affairs ang pag-i-issue ng visa. Okay? At ng immigration tungkol sa mga Chinese national dahil nga pinaniniwalaan, hindi na negosyo ang lakad nila. Baka nga po, parte na yan ng pananakop na katulad ng kanilang ginagawa dyan sa may West Philippine Sea. Hindi natin nilalahat pero hindi na humaiwasang pagdudahan dahil bakit dumabing bigla ang mga Chinese dito. Estudyante, negosyante, turista. Sila nga ba ganun ang lakad? Baka mamaya nag-i-espiya na. Baka sila mga sundalo na ng China ang pinapasok noong nakaraan at ngayon ay nandito sa Pilipinas. Delikado po yan. Threat yan sa national security. Okay? Hanggang ngayon po ay pinagpapaliwanag pa rin ng National Security Council, Department of National Defense, ang Chinese Embassy tungkol doon sa record nila di umano ay pakikipag-usap sa isang mataas na opisyalis ng military, Philippine military. Sina-challenge ng gobyernong Pilipinas ang Chinese Embassy ilabas ito at aminin kung nag-wiretapping sila or nag-record talaga dahil bawal yan sa ating batas, Republic Act 4200. At kung hindi, tama lang na sila'y paalisin na. Yung diplomat na involved dyan, palayasin na, paalisin na. Dapat nga yung ambassador ng China dito sa Pilipinas, pinapauwi na eh. Parang hindi na sumusunod sa mga protocol ang Chinese Embassy. Nag-wiretap na. Nagre-record na ng mga kinakausap ng mga government official. Bawal po yan. Meron kaming batas dyan. So, kawalan ng respeto ng Chinese Embassy sa Philippine law kung totoong ginagawa nila ang pagre-record ng mga usapan o mga meeting. Bawal na bawal yan. Grabe. Samantala sa magandang balita muna, ito po yan. Gusto po ni Pangulong Marcos palakasin ang ating Philippine Air Force. Nagkaroon po ng command conference dyan sa may Villamor o dyan sa Pasay with President Marcos as Commander-in-Chief sa matataas na opisyalis ng ating Philippine military, lalo na ang Philippine Air Force. So, palalakasin at yung modernization program ay tuloy-tuloy na gagawin ngayon at sa susunod na mga taon ng Marcos administration at suporta ng mga bansa na kaalyado natin para sa mabilis na modernization ng ating military. Yan po yung napagkasunduan kahapon sa conference o sa meeting
ng Pangulo at sa mga matataas na opisyalis. Pagpapatuloy, pabilisin ang modernization, palakasin ang power ng ating Air Force para ho sa internal, external security ng ating bansa. Hindi lang sa West Philippine Sea, kundi sa lahat. Okay? Yan ay after matapos ang balikatan exercise. Nakakita ng ating Pangulo, maraming natutunan ang ating mga sundalo sa balikatan exercise. Kaya nga next year, mas palalakasin, mas padadamihin by combat operation na ang gagawing training next year dahil ngayon ay nagawa na yung by air, by land, by sea na operation. So dahil maraming natutunan ang ating military, kailangan lang ay facilities. Kaya palalakasin ang mga sasakyang panghimpapawid ng ating Philippine Air Force. Yan ang maganda. Sana po ay sa lalong madaling panahon. Yan ang dapat pagkagastusan at uunahin ng ating gobyerno. Okay? Pag-usapan ulit po natin itong issue sa hearing. Alam niyo yung hearing sa Senado, lalo na po yung kay Senador Bato de la Rosa. Hindi na po maganda ang feedback. Hindi na po maganda ang pagtanggap ng mamamayan. Nagduda na po ang mga mamamayan Pilipino na masyadong politika na. Masyado na hong merong pinapaboran, lalo na po yung testigo na hindi naman ho kapanipaniwala. So, nakakadismaya dahil ang Senado ay napakataas na opisina ng gobyerno. Sila po ay national institution po ang Senado, Philippine Senate. Pero yung takbo ng mga public hearing ay parang pampresinto, parang pampulis station lang ang galaw ng mga tanungan at testigo. Saan ka nakakita naman puro verbal, puro laway, pasintabi na? Hindi po ganyan. Pag public hearing, dapat may dokumento, mayroong pagpapatunay na yung sinabi ng isang testigo ay pagtitibayin ng isa pang testigo para kapanipaniwala in aid of legislation para lumutang kung ano ba ang problema ng batas. Kailangan bang maggumawa ng bagong batas? Kailangan bang mag-repeal ng batas? Kailangan bang mag-amend ng mga batas? Yan po yung in aid of legislation. Pero kung in aid of political persecution, ay napakasama. O kaya in aid of re-election, hindi po maganda. So yung taong bayan na siyang gumagastos sa inyong mga hearing at napapanood ng live kasi live sa social media, basang-basa nila, kitang-kita nila ang mga pasaway na mga testigo at senador. Nakakahiya po kayo. Ilang beses na nagsalita ang Senate President na pangalagaan ang pangalan ng institusyon ng Senado. Huwag dapat masira, hindi dapat masira ang Senado. Pero kung ganyan po ang tanungan, investigasyon na talagang puro paninira lang at wala naman dokumento at pagpapatunay, walang kwentang batas ang magagawa. Inulit ko yung sinabi ko na isang araw. Sinabi na nga ng Pangulo, hulugang testigo, professional liar, o paano ka gagawa ngayon ng batas? Ay ang gagawing batas ni Senador de la Rosa at ng Senado, subject for signature ng Pangulo. Eh pag nakita ng Pangulo, yung in aid of legislation, ang pinaniwalaan yung sinasabi ni Morales na sinabi ng Pangulong professional liar, ibibito yan. Paano nyo makukumbisi ang Pangulo pirmahan yung batas na ginawa nyo? Kung ang inyong magiging dahilan ay yung mga resource person na sabi ng Pangulo hindi ka panipaniwala, naloko na. Ganun pong kalaki ang implication yan. Kahit anong ganda ng batas na ginawa ng Senado, pero pag ayaw ng Pangulong pirmahan at talagang binito pa yan ng Pangulo, may power ang Pangulo sa veto power, eh wala yan. Wala yung batas na yan. Yan po yun. So, sana maging maingat ang mga senador. Maging warning ito. Hindi ho pwedeng publicity lang lagi ang ipinag-uusapan eh. At dating.